Ang ganda rito. Ang tagal na ng history ng lugar na to. Ano mo? Para akong bumabalik sa panahon nila Maximus. Pasukin natin itong mga idol. Itong dulong to. Iniisip ko kung anong pangalan nun. Tower pala, yung mataas. Hola mga geng-geng. Magandang umaga sa inyo lahat, mga idol. 10:06 ng umaga, to be exact, mga idol. At so, mula Barcelona, nag-train kami. Umabot lamang ng 1 hour yung biyahe namin. Papunta kami ng Tarragona, mga idol. So, ang ticket na binayaran namin is umabot ng 35 euros. 5 kami. So, bakit 5? Yan, Rose, mga idol, kapatid ko. Gusto niya maging parte ng Geng-Geng family, mga idol. Paano ba maging parte ng Geng-Geng family? Simple lang, mga idol. Subscribe, yan. I-click mo yung bell notification, yan. Para lagi kang updated sa mga biyahe ng mga Geng-Geng family. Okay, sige. Ay! Vamos, vamos na. Wow, malamig, mga idol. Maginaw. Kaibigan, welcome to Tarragona. So, ito yung sinakyan namin na train. So, mabilis lang siya. So, 1 hour lang yung inabot namin. So, basta mamaya, idol. So, magkakape muna tayo. And then, i-explain ko sa inyo kung ano yung destination natin ngayon dito sa Tarragona. Palabas na kami ng train station. So, maghahanap muna kami ng kapihan. Kasi hindi pa kami nagkakape, hindi pa kami nagbe-breakfast. At nang sa ganon, mga idol, maplano namin, no? Mga kaibigan, yung aming mga pupuntahan. Uy, malamig, Brad, naka-short lang ako. Maginaw. Pero nag-jacket ako just in case, ano? Kasi kahapon talagang parang ang lakas ng hangin kahapon. So ngayon, kaya sabi ko, kailangan talaga mag-prepare, kaya naka-jacket tayo. Siyempre, charge mga kaibigan. Charge, well prepared tayo, mga idol. And so, hanap tayo ng kape. 15 years ago, nagpunta na ako dito sa Tarragona. Kaya lang, pumunta ako noon, gabi kami pumunta, kasama sila paring Jobit, paring Eric, 4 kiyata kami ang pagkakatanda ko. Pumunta kami sa isang handaan. Nagbiyahe kami gabi na. So nakarating kami dito ng Tarragona 15 years ago. Alas 9 ng gabi, may handaan, pumunta kami sa isang bahay. Suddenly, wala kami matutulugan ng araw na yon. So pumunta kami sa isang club. Umaga kami doon and inantay namin yung unang biyahe ng tren pabalik ng Barcelona. So, ang pinaka-ending nun, hindi ko na-enjoy actually pagpunta ng Tarragona. Kasi gabi, wala akong kami halos nakita. So, birthday, inuman, then club, and then umuwi na kami. Naghahanap ako ng mga lately na pupuntahan namin na malapit lang sa Barcelona. No? Naisipan ko Tarragona. Kasi Brad, Tarragona, ang daming pupuntahan dito ng mga history ng mga panahon ng mga Roman Empire. Nagkape na kami, mga idol, pero malamig Iba yung lamig dito kumpara mo sa Barcelona. So nagtingin ako ng weather kung ilan yung temperature. Nasa 19, 20 temperature, mga kaibigan. Kaya malamig, pero mamaya mga alauna, alas 2, tataas siya ng mga 23, 24. So meron tayong 4 na pupuntahan for today, mga idol. In this vlog, mga idol. Yan. So, unahin natin yung Tarragona Cathedral. Yan. Brad, ito malupit dito. Pupuntahan natin yung dalawang site ng panahon ng Roman Empire. Ito yung kung saan, yung una, ito yung Tarragona Amphitheater. Kung saan, yan, ginaganap dati yung gladiator. At yung isang pupuntahan natin, kung saan naman nagkakarera yung mga chariot. Malapit lang yan. And then, yung panghuling pupuntahan natin, mga idol, hiningal ako, paket. So, yung susunod, yung huli natin pupuntahan, mga idol, yun yung Tarragona Aqueduct, kung saan makikita natin kung paano yung water system ng panahon ng mga Roman Empire noon. Kilala ang Roman Empire, mga idol, sa architecture, sa culture. Kilala din, syempre, ang Roman Empire sa mga genius, yan, water system nila. So, mga kaibigan, samahan nyo kami together with the Geng-Geng here in Tarragona.
Iba ang galawan dito mga idol ha. Iba yung simoy ng hangin, iba yung lamig. Kasi Brad, ito maganda sa tingin ko. Para siyang Barcelona na, na medyo palumain mo ng konti. Kasi Brad, itong Tarragona, dati siyang, ito yung parang sentro ng Roman Empire noon. Dito sa Spain mga idol. So kaya dito nila nilagay yung chariot race, yung amphitheater ng mga gladiator, dito rin yung kanilang base ng military. So halos lahat mga idol, nandito nila nilagay, ibinuhos yung galing ng Roman Empire nung araw. Kaya yung peg dito mga idol, maganda, no? Maganda. Parang luma, probinsya ang style. Wow. Dito pala mga idol, na-amaze na ako. Nakikita ko, parang ito na yung katedral. Yan. Ang tindi ng history ng Tarragona, Brad. Ganda. Ibinabalik ko na naman kayo sa panahon ng mga Romano. Ito na yung katedral, pero ito yung parting likod. Wow. Parang ano siya, parang kaparehas siya ng Barcelona Cathedral. Ganun din, parang Gothic style. Mabaybay kami sa mga kalyeng maliliit dito sa Tarragona. Ayan o, tinan nyo. So yung mga bato, ayan o, kaparehas doon sa pinuntahan natin sa Peñíscola. Almost the same, di ba? Para mas matibay, no? Hindi siya katulad ng mga kali ngayon. Mga ilang buwan lang, siraan na. Ito, how many years na to? Ito mga idol, olive tree. Ayan o. Wow. Oh, mayaman ang Spain sa olive tree Tingnan mo naman yung likod ko mga idol. So, sinimulan i-construct itong lugar na to, itong simbahan na to, itong katedral na to mga kaibigan, noon pang 1171. Bilangin mo na lang kung ilang taon na to. Ganda. So mga idol, yun po ang loob ng Tarragona Cathedral. Lumabas na kami ng katedral at papunta naman tayo doon kung saan ginaganap yung chariot race noong araw. So kung tawagin nila to ay Tarragona Circus. Circus ang tawag, di ko lang kung bakit Ito yung sentro nila dito ng Tarragona Ayan, so ayun, yung katedral. So bababa kami dito sa lugar na to. Papunta naman doon sa Tarragona Circus. Pero bago tayo makapunta doon, ikot-ikot muna tayo dito mga idol. Yan. Papakita kasi, ang daming tao. Yes, sir. Ay, si ate. Kalikot-likot ngayon. Iba yung likot niya ngayon. Iba yung level ng likot niya ngayon. Patigil-tigil, tapos malikot. Ay. We're here, pare. Kaya lang, hindi mo na siyempre masyado makikita yung difference noon, nung lugar na to mga kaibigan. Pero may mga bakas pa rin. Yan. Yan na ba yun? Yung kabilog? Oo. Di pa yan. So mga kaibigan, ito yan. So nung panahon, ganito yan. So ito yung mga chariot. Yan. Nagkakarera sila. So ito yung upuan, paligid. So sabi dito, 2nd century siya, AD, na construct, no? Roman Circus of Tarraco. Tarraco, yung dating pangalan ng Tarragona. Ito talaga yung mismong sentro nila noon. Meron pa din, may mga upuan pa din. Ayan, no? Makikita mo pa rin yung bakas, ang lalaki ng mga bato. Hindi ko lang alam kung pwede bumaba doon. Parang bawal atang bumaba doon. Ayan, no? Malamang ito, pintuan to Ayon doon sa history, no? Ang pwedeng magkasya na tao dito sa chariot race na to ay 20,000 to 30,000 people. Dami nun. Bumaba tayo, ito yung kaninang nakita natin, isang parte lang ito. Dahil malaki nga ito, halos nakapalibot dito sa buong syudad. Ito, parte rin ito ng chariot race. Hello, how are you?
Roman Circus. So, pasok! So, may entrance. Mas pagtutuunan natin ng pansin itong amphitheater kung saan ginaganap yung gladiator. Yan. Tsaka sabi doon hindi lang gladiator ang ginagawa doon, pati yung mga hayop doon din pinapatay. At doon din ginagawa yung dating execution ng mga tao. Wow. Grabe naman. Medyo minute na yung panahon, sakto na. Tapos dito, yun o. Tikita mo yung dagat. Ito na. Andito na. Ito na, kita na rito yung The Real Gladiator Stadium. Baba tayo dyan. Kita yung dagat Ganda. Uy, solid dito. Ang ganda ng view. Kaya siguro talagang pinili ito ng Roman Empire, no? Tabing dagat, ganda yung lugar. Kaya doon nila itinayo yung stadium ng halos tabing dagat lang. Wow. Bumababa na tayo. Papakita ko sa inyo. Yun na mo, Brad. Imagine mo, Brad. Dating itong stadium. Wow. Wow. Halos tabing dagat siya. Wow. Diyan ginaganap. The Real Gladiator, pare. Solid. Sigurado yan may entrance yan. Kaya pinili namin hindi na pumasok doon sa chariot race kasi may bayad. Kasi pinaghahandaan ko talaga to. Ito. This one is gonna be hard. It's gonna be solid. Habang pinapanood mo tong vlog na to, mga idol, imagine mo yung pelikula ng Gladiator. Maximus pala, Maximus. Yan. Yung dapat siya yung magiging emperor. Pero hindi, no? Mga kaibigan, so na-built ito mga idol 1,000 plus years ago. Parang ganito siya. Dito yung mga tao nanonood. Tapos dito naglalaban yung mga gladiator, Wow, ito kita ka dito. Ang ganda. Uy! And still, no, kahit paano, meron pa siyang bakas na naiwan. So, binayad namin, kaming apat, yung pamilya, 15 euros lang 15 euros. Kaya lang, yung kapatid ko si Lian, dahil hindi siya parte ng pamilya, doon kasi may mga card kami, 15 euros din yung binayad niya, pero makakapunta na kami doon sa chariot race. 4 places na yung pwedeng puntahan. For 30 euros. Welcome. Ito ang entrance, mga idol. Di naman. Yes, sir. Dito pumapasok yung mga mandirigma. Imagine mo, Brad, dito si Maximus pumapasok, Tapos kakalabanin niya yung mga iba't ibang warrior, Dito, mga kaibigan, ginaganap ng araw yung gladiator. Tapos yung mga nandyan, yung mga tao nanonood sa'yo. Yan, Tapos ganito ginagawa ni Maximus, Kumukuha siya ng, yan, the gladiator, Tapos andito yung emperor ng Rome. Tapos yan, may mga daanan. Diyan lumalabas yung mga tao. Diyan sa butas na yan. Diyan laki nito. Hindi, Brad. Para akong bumabalik sa panahon nila Maximus ng mga Roman Empire, pare. Solid. Sa loob ng stadium, meron siyang building na itinayo. Pero hindi siya building, Ito isang simbahan. Simbahan to. Kasi pagkatapos ng Roman Empire, umusbong na yung Christianity. So nagtayo sila ng simbahan dito. Dalawang simbahan nito, isang Visigoth Church at isang Romanesque Church. So ito yung parang pagbibigay alaala sa mga martyrs ng mga Kristiyano noong araw. So 1 and 2 churches. Ganun kayaman, mga idol, ang history ng lugar na to. Talagang perfect spot sa isang mayamang syudad, napakaswak sa isang mayamang imperyo, napakaswak na lugar, perfect weather, wow, may tag-init, may taglamig, perfect place. Ang kasya raw na tao dito yung mga 12,000. Dami, 12,000 din, dami So dito yung entrance, may daanan dito, ayan. Tapos may daan, ayan, may hagdanan. Tapos yan, pwede ka nang mamili
kung saan mo gusto umupo. As ito, yan, yung makikita mo dyan. Oh, wow. Balik tayo doon sa chariot kasi bayad kami, so included na daw. Eh di wow! Nasa loob na kami ng charity race. So, umakit kami. Oh, ang taas. Anong kayang no-rim dito? Tingnan natin mga idol. Oh, taas ah. Ilang steps. Uy, taas. Hulk. Alas wala ka nang makita. Bakas ng chariot race mga idol. Eh syempre, no? Kasi mas naunang na-constructo kumpara doon sa amphitheater, doon sa mga gladiator kanina. Pero may konti pa, ayan o, mga upuan. Tapos ito, halos lahat itong baryong ito sakop ng chariot race na to. Ito yung dati. So dito, nagkakarera yung mga kabayo, chariot race. Sa gitna, may parang meron siyang harang. As ito yung mga spectators. Ganong kalaki 20,000 spectators ang kasya dito. So ito pala, ito yung loob niya. Dito, meron pala dito mga idol. Yeah, so ito yung entrance. Dito ka papasok. Ganda. May mga konti yan. May mga naiwang pambakas talaga. Ayan, ito. Tulad dito. Yung mga batong ito. Ayan. Tingnan mo itong papasokin ko. Wow. Wow, ang haba nito, Brad. Ang haba. Pero anong lugar to? Anong lugar to? Alamin natin dito. Serve bolts? Ang ibig sabihin nun? Ng Roman circus, it is entered through a small gate with a semicircular arc. Anong sabihin nun? So, bolts? Bolt, hindi taguan? Wow, hindi ko maintindihan, Brad, pero wow. Ganda. Pasukin natin itong mga idol, itong dulong to. So, napapansin ko lang, itong Roman Empire noon, mahilig sa entertainment, no? Chariot race, gladiator. Siguro sa pagkikipawang ko sa mga yan. Siguro sa laki ng imperyo mo, no? Bagay, sa laki ng imperyo mo, talagang kailangan mong gumawa ng, libang-libang ng konti. Chariot race. Kumbaga, kung merong Formula 1 nung araw, ito yung track ng Formula 1 nung araw. So, ganito nung araw yan. Ito siguro yung labasan ng mga kabayo. Hindi ko maintindihan kung ano yung tunnel na yun. Para saan? Dito? Dito yan, sa loob. Sa loob dito? Sa loob dito? Yung tunnel? Kasi ito yung pinilakabas eh. So itong place na to, ito yan. Noon. Mahaba. Kaya lang, may mga building na kasi, may mga bahay na eh. Oh, yeah. So ito mga idol, itong loob na to, malamang ito yung kwarto ng mga hinete nung araw. Kung makapansin nyo, yung mga gawa nung araw, walang bakal, pero still nakatayo pa rin hanggang ngayon. Sana all DPWH. Wow. Ito malaking kwarto to, laki. Malamang ganun din to, Brad. Headquarters to ng mga hinete. May labasan din doon. Parang isang malaking kwarto. So ito siya. Parang chariot race, tapos meron din siyang lugar na parang ganito. Katabi. So, asan yung chariot race? Okay. Asan yung chariot race? Wow, ito siya noon. So, ito yung chariot race. Chariot race siya. Sa likod niya, may mga garden, may mga fountain, at may malaking isang palasyo. Wow! Okay. Mga natagpuan noon.
Iba talaga mga Romano, padre, no? Sa history. Tindi. Wow. Ang taas na yung hagdan na yan. Inakyat. So ito na yung second floor. Palabas na sa kalye. Sa labas. Ayan pa. Wow. Meron pa rito. Laki naman ito. Kasi nga, ito yung palasyo doon sa likod ng Chariot Race. Dito, meron pang taas dito. Mataas siya. Uy, mahangin. Mahangin, idol. Ayun taas na nasa rooftop na Wow. Ganda. Ayan, baba. Ito may simbahan dito. Yeah. Taas. Ganda rito, brad, Talagang mapapansin mo, ito talaga yung pinaka busy lugar dito sa Tarragona. May taas pa. Meron pa rito, may rooftop pa. Let's go. G. Brad, kasi mismong syudad na to As kita mo yung dagat Ganda. Ganda. I'm so amazed. Okay. Meron dito. Maliit yung hagdan. Espera, taas ito. Rooftop. Dito mo rito, yung buong Tarragona. Katedral. Sa likod ko yung dagat. Wow. Solid dito. Ayan, napakita ko sa inyo. Wow. Ayan. Tapos, andito naman yung amphitheater kung saan ginaganap noon yung gladiator. So baba na tayo mga idol. Tinan mo yung hagdanan, no? Ang liit. Yung mga geng-geng, So mga idol, andun sila sa McDonald's. So ako bumili ako ng tubig. Yan, 6 na tubig. Kasi mahal yung tubig sa sa McDonald's So doon kami kakain. And ang plano, yung aqueduct, 10 minutes from here, kotse. Pero sa bus, hindi namin alam kung ano yung sasakyan namin at hindi namin alam kung ilang oras. Siguro kung sa kotse, 10 minutes. Siguro 2 to 30 minutes ang biyahe. Pero gusto ko mapuntahan yon. Sana. Pagkatapos namin kumain, pag-uusapan namin kung anong plano. Yan. Dalawa na may kutsara. Kaya po natin. So mga idol, kumuha kami ng bus. Very challenging yung bus na yun. Alam nyo naman, si Ate Angeline, kapag bus, gusto niya nakaupo. Ang daming tao. Uwian ng mga bata sa school. Wow! Challenging. Pero malapit lang. Mula doon sa kaninang pinuntahan natin sa McDonald's, naglakad lang kami papunta sa plaza, kung saan sakayan, wala pang 10 minutes yung bus. So, 5 kami. Ang binera namin 8 euros lang. Parang 4 lang ata yung nabayaran natin Para lumalabas 2 euros lang isa. Pwede magbayad ng card. All goods. Unlike sa Blanes, hindi pwede magbayad ng card. Cash lang binabayad. So, ito mga idol. Dito tayo pupunta. Yan. Aqueduct. So, tulay siya. Dito dumadaan yung tubig. Yan. Papunta doon sa bayan na pinuntahan natin kanina, kung nasaan yung amphitheater, kung nasaan yung Chariot Race, kung nasaan yung katedral. Pagod na yata yung mga geng-geng. Parang humihina yata yung mga geng-geng ngayon sa lakaran Lalo na itong maliit. Na si Andrea Parang nangihina kaya yata ngayon, Andrea. O mahina yung... mahina yung... Niya. Uy, kita ko na dito yung tulay. Yung aqueduct kasi para siyang tulay well preserved until now. Merong squirrel. Ayun. May squirrel. Nakikita niyo ba, idol? Ay, lumipad. Ayun, lumipad. Tapos lumilipad. Pag lilipad sa isang puno, lilipad siya.
Lupit, 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 lupit. Sisid na. The Aqueduct of Tarragona. Yes, sir. Diyan muna yung mga idol. So, sasaliksikin natin. Alam ko pwedeng umakyat dito eh. Oh, Brad. Kailan di ko alam kung saan pwedeng umakyat dito. Tingnan natin kung saan pwedeng umakyat. Kasi may nakita akong videos na umakyat sila. Tapos pinuntahan, dito. Yan, to. Yeah. Ito na mga idol. Wow. Ano mo? Wow. Yeah. Mga kaibigan, I'm here in Aqueduct, Tarragona. Wow. Manipis. So, dito dumadaan yung tubig papunta doon. Wow. Tapos, andito yung machine para mapapunta yung tubig doon. Wow, ang tindi rito, idol. Aqueduct, ayun sila mga idol. Then kita mo rito bundok, puno. Pero ngayon siyempre iba na, highway na eh. Tapos may mga nagja-jogging, may mga nagbabay kasi maganda yung trail. Kung hilig mo trail, nagbabay ko, di ba? Sakto to, boss. Yan. Wow, si Lian, umakyat si Lian, Lian umakyat. Wow, mga idol. Yeah, solid dito, ang ganda. Wow. Dati-rati, nakikita ko lang sa picture to eh. Sabi ko, gusto kong puntahan to kasi maganda yung history nito and still well-preserved. Alam mo yon? Yeah. At malaki ang naging pakinabang nito sa mga tao doon sa sentro ng Tarragona. Yes, sir. Sila. Ganda. Sila, mahirap isama si Ate Angeline dito. Malikot pa naman si Ate Angeline ngayon. Sobrang likot ngayon. Medyo challenging yung biyahe namin ngayon kay Ate Angeline. Malikot. Di ko nga alam kung bakit eh. Well, usually, ganun si Ate Angeline. Meron siyang mood na malikot. Pero ngayon yata yung malikot talaga siya. Maligalig ba? Arigo. Yeah. Medyo madulas dito Si Lia naiwan doon sa taas. Kaya hindi ko pwede iwan sila mami dito kasi hindi namin kabisado yung lugar na to eh. Bumaba ako ulit para tingnan sila. Kasi kukunti lang ang tao dito. Alam mo naman mga idol. Siyempre, di ba? Hindi ako pamilyar sa lugar na to. Pero maganda siya. Ang ganda. Ganda. Would you imagine, no? Ang laki ng naitulong nito sa mga tao doon sa Tarragona, doon sa sentro ng Tarragona. Ngayon, ginawa na lang siyang park. Okay. Si Lian. Lian! So, lapit tayo, mga idol, dun sa mismong structure niya. Malalaking bato, Galing nilang gumawa, no? Ang tibay, hanggang ngayon, gawa pa rin. Kayo, yung mga DPWH, yung mga contractor dyan, dapat ganito yung mga gagawin nyo, matibay, di ba? Mahabang panahon na mapapakinabangan ng tao. Hindi yung uunahin nyo yung pansarili nyo, kasakiman, pangungurakot, di ba? Ito, iniisip nila kung paano makakatulong sa mga kababayan nila. Yes, sir. Balik tayo ng sentro. Vamos na, Andrea. Pagod na, Napagod siya, Kasi napagod siya. Alam mo bakit? Kasi dun sa chariot race, yung rooftop, hindi ko na ipakita sa inyo, ang taas ng hagdan na yun. So, umakyat si Andrea. Ninervyos siya.
Siguro hanggang ngayon, di pa siya nakaka-recover. Kaya inaamo-amo namin. Kawawa naman. Ninervyos eh. Medyo umiyak siya. Taas kasi noon eh. Pero bata pa eh. Siyempre, hindi pa siya masyadong, hindi pa nalulula pa siya. Kahit naman ako nalulula, ang taas nga eh. Nung umakit nga ako kanina, ko parang, wow, ang taas ha. Tapos yung hagdan mo, anipis-nipis. Pero anyway, siyempre, tuloy lang, positibo lang, walang mangyayari. Lagi mong isipin, safe ka. Siyempre, sa gabay ng Panginoon Diyos. Ang problema ngayon mga idol, dahil expressway itong binabaan namin, ang problema, saan kami sasakay pabalik? Saan kami tatawid pabalik? Yun ang problema. Ayan o. Di ba? Highway na yan, no? Diyan kami bumaba kanina. Expressway na yan. Ang problema, yung pabalik. Yun lang. Nalimutan namin tanungin. Kung paano. Yun lang. Expressway, oh, di ba? Oh. Ito yung parada ng bus. Andito kami. Saan ang pabalik? So, ang plano mga idol, sasakay kami ulit dito. Tatanungin namin sa driver kung saan yung papuntang pabalik. Okay lang na magbayad kami kasi nakikita namin sa mapa yung sakay ng bus pabalik, 30 minutes ang lakad. And hindi namin kabisado itong lugar na to. Kaya hindi kami magte-take a risk kasi nasa expressway kami, no? Malayo sa sentro. So much better na magbayad na lang kami. Walang problema doon. Basta safe, all goods, di ba? Hindi ganun kahirap para sa mga bata. And tayo natin. So, mga 20 minutes pa yung bus. So, waiting. Tama yung desisyon namin. Buti na lang na hindi kami umalis doon at doon na lang kami sumakay. Kasi kung hindi mga brad, maliligaw kami at ang last na pupuntahan natin ngayon mga idol, yung Walls of Tarragona. So, ito yung naging depensa ng panahon ng Roman Empire sa mga kalaban nila. So, mahabang walls, malaki, matibay. Tara, puntahan natin. Ito, tambay muna kami dito kasi pumuputok na. Yung kilikili, yung sikat ng araw mga idol. So, sobrang init na. So, tsaka pataas itong binaybay namin. Mula doon sa aqueduct dito, medyo malayo-layo yung biniyahin namin. So, pahinga muna kami rito. Then, ito na. Yung walls, yan. Yung walls ng Roman Empire. Yung huling depensa ng Roman Empire dito sa Tarragona. So, nakikita ko na mga idol, yung wall. Para siyang intramuros na 2 beses mahigit yung laki. Maganda, pinaganda rin nila. Ginawa na rin parang garden, pasyalan. Ang ganda. Parang intramuros siya. Pero mas mataas sa intramuros. Ang lalaki ng bato. Wow! May nakikita akong malaking building dun. Parang malaking castle. Wow, ah. Dito tayo. Uy, malaki pala to. Ang galing din naman. Merong pader dito na mataas. At may isa pang pader dito. Double defense. Isang pader na to, tapos pader pa siya ulit. Kaya mahihirapan kung sino mang sasakop dito eh. Ganda ng depensa na to. Kasi usually ganun yung mga depensa nung araw. Para talagang mahihirapan sila makapasok at madepensahan nila ng sobra. Paano mo nang papasukin nga naman tong lugar na to, di ba? Tapos bago ka makapasok, yari ka na. Makapasok ka man sa bakod na to, dito, Brad, hirap ka na. Ang taas na, no? Di ba? Hirap ka na. Galing, galing. Iniisip ko kung anong pangalan nun. Tower pala, yung mataas. Tower ka, kita mo lahat. Yan. Para mabibigyan mo ng signal. Yan. Yung headquarters. Yan. Nung may paparating. Yan. Nakalaban. Yan. Gang, exit na tayo dito mga gang. Let's go. Okay. Off, exit. Okay. Ooh.
Kaibigan, yun lamang po ang aming vlog, ano? Kaya kung bago ka sa aming Geng Geng family, kung gusto mong sumapi sa aming Geng Geng family, subscribe. At syempre, click mo yung bell notification para updated ka sa mga bagong travel ng Geng Geng family, mga kaibigan. Syempre, mga kaibigan, ang lahat ng papurit parangal, binabalik lang sa Diyos. Once again, this is Trivia with the Geng Geng family. Ciao!